Hello mga kapatid, magandang tanghali po, 12:37 ng tanghali at nagpapasalamat tayo sa Lord sapagkat tayo ay natuloy. Today is May 6, Martes 2025. Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. Salamat sa Panginoon sa opportunity ho na nagkita tayo. Tayo po'y manalangin in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Maraming salamat Ama sa opportunity ho na binigay sa amin para talakayin ng mahalagang bagay. Kami nagdarasal ng inyong patubay. Nawa nga ho'y makatulong ito na malaki sa amin. Salamat dahil hindi ho kayo nagbabago. Ang inyong katapatan ay nananatili magpakailanman. Salamat sa mga nagdaang oras. Salamat sa magandang panahon. Salamat sa mga pagsubok ng buhay. Talayan po namin na kami makapagpatuloy sa pananampalataya na meron kaming lakas sa biyaya ng Diyos ay makatuloy-tuloy ho kami sa mga pagsubok ng buhay. At papatuloy kami sa pananampalatayang sinimulan po namin hanggang sa dulo ng aming buhay. Samahan niyo kami, Banal na Espiritu, sa oras na ito sa aming mga mapag-uusapan, lalo na pagdating ho sa salita ng Diyos mamaya. Samahan niyo kami, mahal na aming ina na Birheng Maria sa broadcast. Maraming salamat po. Pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alright mga kapatid, magandang tanghali sa bawat isa, 12:38. Pagbati muna sa akin may bahay kay Annalyn, sa aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Magandang umaga. Sa aking mother, kay Mama Elsie, kay Eloisa, kay Fred Al, Charo, Nicole, Jairus Matthew, si Buddy, si Bembem, si Picoy at si Paulo, si Rox at si Esme at yung kanilang mga anak. Magandang tanghali. Kay Julie saka kay Rondi at dyan sa bahagi ng Pangasinan, kay Buboy saka kay Bogs at sa kanilang mga anak. Kay Ate Lydia, magandang tanghali po. Sa akin tiyo Joe at Tia Edna dyan sa bahagi ng Kainta, salamat po. At sa lahat ng aking mga kamag-anak dyan sa Palawig, Calulbon, Vira, Catanduanes, magandang tanghali po sa inyo. Binabati ko rin po ang aming bishop dito sa Diocese ng Bacolod, Bishop Patricio Buson, at sa lahat ng mga kaparian under his leadership sa San Sebastian Cathedral. Magandang tanghali po sa inyo. Ang lahat po ng binubuo ng DYAF sa aming station po ng Radyo Veritas sa Bacolod. God bless kay Engineer Clarito, kay Engineer nakalimutan ko isa. Maraming salamat po sa inyo. Saka kay Stanley. Kay Joseph o kay Engineer Joseph po. Siya tumata yung admin natin dyan eh. At yung ating General Manager na si Reverend Father Dominic Diramas. Maraming salamat ha sa buong tropa natin dyan sa DYAF. Dahil Katoliko ko, DYAF ang radyo ko. Kasama ho yan ng Veritas dyan po sa Maynila, 846 kHz. Yan. Binabati ko rin po ang aking parish priest na si Reverend Luan Torrefranca, Reverend Father Luan, si Father Robert Christopher Nobles, karon din kay Father Egay, magandang tanghali. At sa aming sa dalawang seminarians na si Bro Chris Simon Belaong Abadilla at saka kay Bro Kent Herson Casiano sa San Juan Nepomuceno Parish Church sa bahagi po ng Bacolod, part ng Sumag. Sister Malu Albaresta ng PPC President, si Bro Bernardo Apuyon ang sa Finance, si Bro Mike Sara ng aming Parish Secretary, kasama sila Marilyn Logroño, Jobian Mare at kay Jomer Aspan. At sa lahat ng mga miyembro na nabanggit na simbahan. Sa buong tropa ng CFD National, magandang tanghali po kay Reverend Father Darwin Gitgano, Wendell Talibong, Romel Palma, kay Kenneth Bustamante. Magandang tanghali sa inyo mga bro. Dito rin sa CFD Diocese ng Bacolod, kay Doc Ray Antila ang
aming Vice President for External Affairs, kay Christian Paul Gaylan, ang aming presidente, at sa lahat ng mga opisyalis, kay Bro Herald Doloso dyan sa Granada Unit, kay Hamili dyan sa Talok. Siyempre, binabati ko rin po lahat ng mga CFD sa Bacolod. Kayo din ang aming spiritual advisor na si Reverend Father Brethren Ray Gamala. Magandang tanghali po. Pagbati rin sa lahat ng mga kasama natin sa catechetical training, especially yung aming masipag na coordinator, si Mrs. Vanessa Sabit Molieno. Magandang tanghali po. Shoutout kay Reverend Father Henry Pineda sa kanyang mga kasama, si Bro Jesus Bayoneta sa kanyang buong pamilya. Maraming salamat. Si Sister Mercy ng Pauline Media at sa lahat ng staff, God bless. Binalbagan Servants of the Divine Mercy, kay Bro Chubby Martin, kay Bro Boots Uy, sa lahat ng mga elders, kay Bro Pams Gonzalez, John Inglis, sa All for Jesus Life Ministry, kay Bro Johnny Bigay, Willie Canseco, Joseph Benedicto. Sa PESMA Plus dyan sa Israel, salamat mga kapatid, God bless sa inyong ministeryo. Sa Latin Rosaries Missionaries, maraming salamat po mga kapatid. Mark Lester Tablada, God bless sa buong pamilya. Kay Kuya John O. Diona Matre, God bless Kuya sa buong pamilya. Ganoon din kay Corazon Gagi na nakasama natin today sa ating broadcast. Bago tayo dumako sa ating gospel for today, hayaan yung mag-share ako ng konti. Usapa kasi tayong pangkalusugan kapag Martes. Opo. Nandito ako ngayon sa website ng Department of Health o Kagawaran ng Kalusugan, at sila po ay nagpalabas ng isang public health advisory po. Minomonitor po ang air quality index sa buong Pilipinas actually, para ho manatili tayong malusog. Ang sabi ng Department of Health o Kagawaran ng Kalusugan ay dapat umiwas po tayo sa mga polluted air. Opo, yan po yung lalo na sa Quezon City at sa Rizal, medyo mabigat po ngayon dyan, yung pagdating sa pollution. Ang Quezon City at ang Rizal ay lubhang apektado. Kaya ho, pinag-iingat ang publiko na i-monitor ang air quality index sa mga iba't ibang dako. Opo. Dalawa hong ginagamit na indicators para ho sa air quality index, yung tinatawag na Matter 10 micrometers o PM10 at ang PM2.5. Ang dalawang ito ay kadalasang ginagamit para ho doon sa mga usok na galing sa tambucho ng mga sakyan, doon sa mga nagsusunog ng basurahan, sa wildfires, at yung mga insidenteng sunog. Opo, yun po yung ginagamit. Etong particulate matter 10 micrometers o PM10 at ang PM2.5. Ang PM10 ho ay nagkokoso ito ng irritation sa upper respiratory tract, katulad ho ng sinuses, saka yung sa lalamunan nagkakaroon ng problema. Yung PM2.5 naman ay pwedeng tamaan yung ating mga lungs ayon sa Department of Health, at nagkokoso ito ng asthma attacks. Ang matindi ho nito ay maaring tumawid ho ito sa ating mga dugo, kaya ho magkakaproblema later on sa cardiovascular system. Kaya ho, akala natin simple lang ito na air pollution. Hindi ho natin to dapat baliwalain, sapagkat nagbigay ng babala ang Department of Health o Kagawaran ng Kalusugan na para ho tayo manatiling malusog ang ating pangatawan, iiwas tayo sa mga mauusok na lugar. Opo, ako meron akong slight asthma yung aking buong pamilya Kaya ho hindi po pwede. Dito sa amin hindi alam nung karamihan na bawal yung nagsusunog ng basura.
tas hindi pa marunong mag-segregate, di ba? Actually, yung mga dahon-dahon, parang pinababayaan na lang yan, o di kaya pwede maghukay sa lupa. Oo. At doon na lang ilalagay yung mga basura at tatabunan later on. Oo. Pero syempre, dapat walang plastic doon. Oo. Dapat marunong maghiwalay. Yung mga sensitive po na mga individual, kapag tinatamaan nitong air pollution, ay nagkakaroon ng asthma, emphysema, chronic obstructive pulmonary disease. Kaya pinapayo ng Department of Health na may mga nakareding gamot na prescribed by doctors. Kaya pinag-iingat ang pampubliko, mga kapatid, ang general public na i-avoid na tayo ay ma-expose sa mga polluted areas. Opo. Makakatulong daw po yung pagsusuot ng face mask para maiwasan po natin. At yung kanilang sinasuggest na klase ng face mask ay hindi basta face mask, kundi yung N95. Okay? N95. Okay? Ang sabi ng ating health secretary na si Teodoro Herbosa, sabi niya rito, bilin ng ating Pangulong Marcos na siguraduhing ligtas ang publiko, lalo na ang mga pasyenteng may kondisyon sa baga. Sa mga panahong ganito na may haze, laging alamin mula sa DENR o inyong local government kung ano ang air quality index ng inyong lugar para magabayan sa dapat gawin. Alright, ito'y public health advisory galing po sa ating Department of Health. Pagdasal natin si Health Secretary Teodoro Herbosa at lahat ng kanyang mga kasamahan dito na patuloy nilang ma-monitor yung health situation ng bansa. Alright, dako tayo sa ating election. Nalalapit na election, mga kapatid. May 12 na ho yan, kayo magkakamali. Ina-advise po ng COMELEC, may maaga pong pagboto, 5 a.m. to 7, 2 oras po yan, doon sa mga PWDs po natin, mga senior citizen, mga buntis. Oho. Ang oras ng pagboto nyo, 5 to 7. Oho. Para hindi kayo mahirapan. So, sinasuggest ng COMELEC at ng PPCRB, ang Paris Pastoral Council for Responsible Voting, na agahan po ninyo doon sa polling precinct. Magsisimula ang botohan alas 5 ng madaling araw at ito ay matatapos hanggang alas 7 ng gabi. Yun po yung bagong guidelines. Mga kapatid, estimated 68 million voters sa May 12. Malapit na po yan, mga kapatid. Ilang araw na lang po yan ay national elections na. Kasama ho dyan ang parliamentary positions ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Doon sa 68 million voters na estimated na boboto, mag-e-elect po tayo ng 18,000 na mga opisyales nationwide. 12 lang ho doon sa mga senator, 254 na district representatives sa kabuuan at 63 ho na party list. Tapos 17,942 na governors, provincial members, mayors, councilors. Magkakasama na ho doon sa 17,000 plus na hahalal tayo. Siyempre, tagi-isang governor lang din ho yan. At ilang miyembro ng provincial board members, isang mayor ho, saka councilors. Tagi-isa-isa lang din ho yan. Of course, doon sa Senado, 12 yung ilalagay niyong pangalan. Makakatulong ho na balik-balikan na ninyo kung sino yung inyong napupusuan. Salamat Nelson Cadigal. God bless for joining. Kay Jermeline Nunasan Balahadya.
Maraming salamat. Mga kapatid, sa ating simbahan sa Katolik po ay matagal na pong kasama ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas at ng COMELEC ang PPCRB sa kada halalan. Since 1991 pa ho, ang PPCRB ay nandyan na. Ito po ay grupo ng mga laiko na simbahang Katoliko na tumutulong magkaroon po ng CHAMP. Ano po ba itong CHAMP na ito? Clean, honest, accurate, meaningful, and peaceful elections. Yan po yung gustong mangyari ng PPCRB, ang Paris Pastoral Council for Responsible Voting. At meron nga po silang pinakamoto na boto ko, dangal ko, ipagtatanggol ko. Etong PPCRB ay 1991 pa nagsimula na kaagapay ng COMELEC at ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alright mga kapatid, magbibigay tayo ng ilang detalye niyan bukas sa ating pagpapatuloy po ng ating voters education. Dako na ho tayo sa ating gospel for today. Tayo po ay nasa John chapter 6 verse 30 to 35. Ang sabi po dyan sa wikang banyaga, the crowd said to Jesus, "What sign can you do that we may see and believe in you? What can you do? Our ancestors ate manna in the desert, as it is written. He gave them bread from heaven to eat." Now Jesus said to them, "Amen, amen, I say to you, it was not Moses who gave the bread from heaven." Sabi ng Panginoon, "For the bread of God is that which comes down from heaven and gives life to the world." So they said to Jesus, "Sir, give us this bread always." Now Jesus said to them, "I am the bread of life. Whoever comes to me," sabing ganon, "whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst." Mga kapatid, itong binanggit ng ating Panginoong Hesus dito, pertaining po sa binabanggit niya na I am the bread of life. Kung babalikan po natin yung ating the Lord's Prayer na Our Father, di ba? Ang sabi nun, "Who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven." Ang part ng prayer ay give us this day our daily bread. Ito isang panalangin na punan yung pangangailangan natin sa araw-araw. Hindi tayo nagdadasal na sinasakop natin ang buong linggo, kundi yung ating panalangin bilang Katoliko, give us this day, only for today. Today is Tuesday. Give us this day our daily bread. Sa pananalangin, ganun ho tayo. Tayo ay umaasa lagi sa ating Panginoon. Pero tignan nyo rito mga kapatid, ang kausap dito ni Jesus ay ang crowd. Of course, may representative lang among the crowd. Sabi nila, nung sinyales ang pwede mong gawin na pwede kaming maniwala sa iyo? Tapos kinote nila yung sa Old Testament na nangyari. Ang sabi, our ancestors ate manna. Di ba sa Numbers nakalagay yan? Nangyari yun dun sa desert. He gave them bread from heaven to eat. At yung manna na ito ay pagkain po ng anghel. Pero pansamantalang din ho yun. Yung nangyari na yon na pinakita lang ni Yahweh in the Old Testament sa kanyang bayan, sa Israel,
kung gaano siya nagpo-provide. Alam kasi ni Yahweh yung dapat niyang gawin sa kanyang bayan. Mapapansin nyo na naman kung kayo'y pamilyar sa Old Testament, as long na ang Israel ay sumusunod sa pamantayan ni Yahweh, smooth lang lahat. But if they began to complain, kung sila ay magsimulang magreklamo, magsimula silang maging rebelde sa kanilang attitude toward Yahweh, nagkakaproblema sila. When they commit sin, nagkakaproblema. Hindi ba kapag sila, may cycle sa Old Testament, pagka sila ay gumawa ng kasalanan against Yahweh, anong ginagawa? Nagpapadala mismo ang Diyos ng mga neighboring na mga kaaway nila na lumilipol po sa kanila. Pinapahirapan sila. Ano nangyari yan kapag hirap na sila? Tumatawag sila ngayon kay Yahweh. Anong ginagawa ni Yahweh kapag tumatawag na sila, nagmamakaawa na sila, parang tulong, tulong. Bigyan nyo kami, Lord, ng tulong. Inaapi kami dito. Nagpapadala ang Lord ng mga deliverer. Hindi po ba? Mga pinili ng Diyos ng mga individual para palayain sila dun sa oppression ng umaapi na bansa na neighboring country sa kanila. Pagkatapos nun, edi tawhay, may peace, may blessings na naman. Napalaya na sila ang problema, gumawa na naman ng kasalanan. So yung cycle na yan, gagawa ng kasalanan, parurusahan sila ni Yahweh. Tandaan nyo, hindi ho kinukonsinti ng Diyos ang kasalanan. Basahin nyo ang lumang tipan. Never ho na kinonsinti ng Diyos yung kasalanan. Sa bagong tipan, tayo ho lumalapit sa pare pag nagkakamali ho tayo. But be sure, yung kada lapit natin sa pare, meron tayong intensyong magbago. Bagamat paulit-ulit tayo na nagkakamali, nagkakasala, pero yung paulit-ulit na nagagawa nating kasalanan, dapat nababawasan yun, di ba? Yung kinoconfess mo na kasalanan laban dito sa extramarital affair. Hindi mo naman kinukwento yan, di ba? Kung ilan na napirwisyo mong babae sa buhay mo bilang Katoliko, kinoconfess mo yan. Pero dapat kapatid, nagdi-decide ka sa buhay mo na na-overcome mo yon. Lalo na kung married po kayo. Hindi pwedeng may extramarital affair. Maski na saan mong tignan yan, mali yan at kasalanan. Sasabihin mo, Brad Calix, lapit ko lang naman sa pare ito, patatawarin ako. Oo. Actually, pwede mo ang bilugin ang ulo ng pare Hindi naman alam na ng pare yun kung gaano ka katotoo doon sa sinasabi mo sa confession Hindi alam ng pare yan. Pero alam ng Diyos kada confession mo kung gaano ka kaseryoso doon sa pagtalikod sa kasalanan. Di ba? Kung sa buong taon yun at yun na lang din yung kinoconfess mong kasalanan at walang pagbabago, delikado kaluluwa mo sa dulo. Hindi ka seryoso. Hindi ho kailanman sinasang-ayunan ng Diyos yung kasalanan natin. Bagamat pwede ka mapatawad sa kasalanan dito sa lupa. Pero alam ng Lord kung seryoso ka, natatalikod sa kasalanan o nagbibiro ka lang. Ang pare, pwede mong lokohin. Pwede mong hindi ikwento yung totoo. Sa totoo lang. Diba? Bawal naman sa pari na i-divulge nila yung personal na kinukwento ng nagko-confess Bawal po yun. Pwede kang hindi maging honest sa kanila sa kwento. Pero, ang Lord alam yon kung honest ka. At willing kang lumayo dun sa kasalanan. Ngayon, kapag ang Katoliko ay abusado sa biyaya ng Diyos, may kalalagyan ho kayo. Hindi ako nagbibiro sa inyo. No ako ay pastor pa, sinasabi ko sa mga miyembro yan. Sabi ko, pwede kayo magtago sa pastor. Hindi ko alam yung ginagawa nyo. Hindi ko naman kayo pwedeng buntutan 24/7 Pero tandaan nyo to, sabi ko sa mga miyembro. Pwede kang makaiwas sa akin, pwede kang magsinungaling sa akin, pero alam ng Lord yung ins and outs natin.
Nagbababala ako sa mga miyembro, pag hindi ka tumigil sa paggawa ng kasalanan, huwag mong antayin na kunin ka ni Lord ng mas maaga. Kasi wala kang kwentang anak ng Diyos eh. Hindi ka naman nagsusumikap ayusin ang buhay. Nakakasira pa sa patotoo bilang Katoliko. Nasisira natin hindi lang yung pagiging Katoliko natin, damay dyan ang pangalan ni Jesus. Kaya nga ho, kung hindi tayo maingat, tutulad tayo sa Israel na pag gumawa ng kasalanan, iiyak sa Diyos at ang Diyos naman naawa, nagpadala ng mga deliverer nung sila ay napalaya na doon sa kanilang mga sumasakop sa kanila. Naging okay na naman ang buhay, gawa na naman sila ng wickedness. Ganun na cycle eh. Huwag tayong ganun mga kapatid. Magpahinga na ho tayo sa paggawa ng kasalanan. Dapat napapagod ho tayo sa paggawa ng mali. Napapagod ka na ba sa paggawa ng kasalanan? Maganda yan kung napapagod ka na. Ang ibig sabihin yan, unti-unti nang gumagalaw si Lord sa buhay mo. Mga kapatid, huwag tayo mag-enjoy sa kasalanan. At sa totoo lang, ang kasalanan, ma-enjoy mo yan pero sandali lang. Pero sa lahat ng kasalanang pwedeng gawin ng Katoliko sa bansang Pilipinas at sa labas ng bansa, may kaakibat na consequence lagi yan. At ang consequence na ito, lifetime. Ma-involve ka sa, magkaroon ka ng extramarital affair ng EMA. Pwede mo itago yan eh, sa totoo lang. Pwede mong ilihim yan eh, sa partner mo. Pero walang lihim na hindi nabubunyag. Nabubunyag po yan. Hindi ho papayag si Lord na itatago mo yung kasalanan na yan. I-reveal niya yan gamit ang ibang tao. Antayin mo pa ba yung i-reveal ka? Na marami kang ginagawang kabulastugan? Pinagtatakpan mo lang na dumadalo ka sa misa? Pinagtatakpan mo lang na nagko-confess ka sa pare? Pinagtatakpan mo lang na nagbibisi-bisihan ka sa parokya? And yet, nag-i-enjoy ka sa kasalanan? May problema ka, kaibigan, bilang Katoliko. Huwag kang umasa ng langit sa dulo. Kung ang buhay natin sa lupa ay parang di. Alam mo mga kapatid, importante ho ito, no? Nagkaroon tayo ng nawalan po ng ilaw bigla rito, so nag-switch ako sa data. Ito hong problema dito eh. Madalas ho ritong nakikipagpatentero dito, yung aming nagsusupply ng kuryente. Kaya ho, pagka may mga marami kang appliances, masisira ho eh. Opo. Balik po tayo sa sinasabi ko. Hindi pwede maglaro sa kasalanan, mga kapatid. Hindi po pwede. May binabanggit si Lord dito, sabi ng mga tao si Moses nagbigay ng mana. Sabi ng Lord, hindi naman kay Moses galing. Ang sabi ni Jesus, My Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is that which comes down from heaven. Na sino binabanggit dito ni Lord? Sarili niya. Sino nagbigay? Yung tatay niya, ang God the Father. Ibinigay siya sa lupa. Etong bread from heaven na ito ay nagbigay ng buhay sa sanlibutan. Kaya ho, di ba, taon-taon may Semana Santa tayo. Sagrado sa atin yan Hindi ko lang ho alam kung ilang porsyento sa mga Katoliko sa Pilipinas na sa kanila tingin nila sagrado yon. O parang yung iba siguro pinapalipas lang for the sake yung Semana Santa. Hindi naman talaga seryoso. Lagi ko sinasabi rito, anong klase kayong Katoliko? Seryoso o naglalaro lang? O nagkakato-katolikuhan lang? Yung pasabay-sabay sa Agos. Si Brad Calixto, hindi ako pasabay-sabay sa Agos. Pastor po ako dati. Hindi ako sanay magbiro pag espiritual. Hindi ako nagbibiro. Kasi pag nagbibiro ka, binibiro mo si Jesus. Binibiro mo si Mama Mary. Binibiro mo yung mga santo na nagbigay ng buhay nila sa lupa.
Buhay ang kapalit dahil sila'y nanindigan sa pananampalataya sa Panginoon at sa turo ng simbahan. Ikaw bilang Katoliko, seryoso ka ba? Etong pinag-uusapan natin na bread from heaven na to, sigurado ka ba dyan? Na si Jesus nga talaga yung bread from heaven mo? Na sa yung inaasahan mo? O parang isang dasal lang, Lord, give us this day our daily bread. Hanggang doon ka lang sa pangangailangan mo sa pamilya mo, pero wala ka talagang pakialam sa Panginoong Yesus na siyang giver ng daily bread. Wag lang tayo doon tumutok sa trabaho, mga kapatid. It's good to have a job. Pero kung puro trabaho, wala tayong panahon kay Jesus, kay Mama Mary, wala tayong panahon sa turo ng simbahan, wala tayong panahon sa evangelization, anong kakwenta-kwenta naman na pagiging Katoliko natin, mga kapatid? Huwag tayong go with the flow. Ayaw ni Lord yan. Ayaw ni Brad Calix yung go with the flow. Dapat lahat po tayo seryoso, mga kapatid. Seryosong sumusunod sa Panginoon. Na kinikilala natin siya. Ito talaga yung bread from heaven, si Jesus to. Although inseparable yung si Jesus, si Mama Mary at yung turo ng simbahan, di mo pwedeng paghiwalayin yan. Magkakasama yan, interconnected yan, interrelated mga kapatid. Hindi pwede na papaghiwalayin mo yan. Ano sabi ng mga tao? Sir, bigay mo sa amin tong bread na to, sabi nila, always. Hindi nakakaintindi ng usapan, Para ba si Nicodemus na insist niya na usapan born again. Tapos sabi ni Nicodemus, paano may papanganak na muli yan? Babalik uli sa tiyan ng nanay, papanganak uli. Hindi niya na-gets Eto mga tao rito, sumusunod sa... Remember, kahapon, medyo mabigat sinabi ng Lord, di ba, sa ating reflection. Nirebuke sila ng Lord, yung crowd, kasi sumusunod sila. Sabi ng Lord, sa totoo lang ha, mga brad, mga sis, sumusunod kayo, hindi dahil sa gusto nyong makita yung galaw ng Diyos Sumusunod kayo kasi nabusog kayo. Tapos dito yung topic dito, bread from heaven. Sabi ng mga tao, Sir, give us this bread always. Nasa utak pa rin nila, literal bread, yung kinakain. Yung utak nila, yun, ganun. Sabi ng Lord, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay, ang sabi ng Lord. Hindi si Moses. Hindi ang relihiyon na Judaism. I am the bread of life, sabi ni Jesus. Whoever comes to me will never hunger. Mga kapatid, hindi ibig sabihin na tayo ay paladalo sa misa, hindi na tayo magugutom pisikal. Nagugutom tayo as always. Everyday tayo kumakain Pero sinasabi dito is more than the physical. Yung spiritual aspect nito, mga kapatid. Ang ibig sabihin niyan bilang Katoliko, si Jesus dapat yung pinaka-priority mo sa buhay. Siya yung kailangan mo para mabuhay, kapatid. Apart from Jesus at saka yung turo ng simbahan, hindi ka pwedeng mabuhay sa mundong ito. Diba, ang emphasis natin 2025, we are pilgrims of hope. Mga manlalakbay tayo, may bit-bit ng pag-asa. Ngayon, kung ikaw yung Katoliko na umaasa ka sa diskarte mo kasi may pera ka, malakas ka, matalino ka, itsapwera sa'yo si Jesus, kapatid, nakakaano po yan. Hindi yan huyan maganda. Dapat ang inaasahan mo, maski na may pera ka, matalino ka, maganda ka, pogi ka, si Jesus yung inaasahan mo. Maski na marami kang investment, ina-acknowledge mo na lahat ng bagay na dumadaan sa palad mo sa mga nakalipas na taon ay blessings ni Lord sa buhay mo. Mga kapatid, si Jesus yung bread of life. Siya yung kailangan mo. That's why, mga kapatid, pag dumadalo tayo sa misa, di ba? Yung Eucharistia,
we are actually receiving the very presence of the Lord Jesus Christ every time na nag-Holy Communion tayo. Pero bakit ganun? May mga Katoliko sa Pilipinas na nagpa-partake ng Holy Communion na hindi naman lumalapit sa pare para mag-confess ng kanilang kasalanan. Nagagawa natin minsan o ng maraming Katoliko sa Pilipinas na nagpa-partake ng Holy Communion tapos may mga extramarital affair. Nakukuha nyo pa hong gawin yan na hindi po kayo kasal sa simbahan? Nagpa-partake kayo ng Holy Communion? Hindi ho pwede yan. Baliwala ho yung pagtanggap nyo. Nagiging invalid po yun sa harapan ng Diyos. Sapagkat hindi yun, dapat maging worthy tayo. Maging ready tayo, mga kapatid. Kaya nga di ho ba sinasabihan tayo, isang oras bago tayo hanggat maaari, muna tayo doon sa pagkain, di ba? Siniseryoso ba natin yan? Kasi nga, ang pupuno sa'yo, hindi lang naman yung pagkain sa tiyan kundi yung kabuang presensya ng Diyos Opo. Don't take it lightly kapag dumadalo sa misa. Lahat importante yun mula sa procession hanggang sa dulo. Especially yung liturgy of the word, yung tatlong klaseng pagbasa natin, yung first, second, third reading natin, yung gospel, yung homily, liturgy of the word, at yung Eucharistia, mga kapatid. Yun ang gustong-gusto na part ko Yung liturgy of the word, tas papunta ron sa altar, na andun yung pari na nagmiministeryo. Pag inaangat na ho ng pari yun, tumutulo po talaga yung luha ko. Yung aking mind ay nandun kaagad sa ginawang sakripisyo ni Jesus sa cross. Sabi ko, hindi ko kayang bayaran yung atraso ko. Nung akong isinilang noong 1970 hanggang sa kasalukuyan na magagawa ko kasalanan. Sabi ko, it takes the very life of my Savior, the Lord Jesus Christ. Diba sabi ko, now, that was an exchange life, the great exchange. Dapat tayo mapako sa cross and yet kinuha ng Diyos yung pain and suffering and even His life. He offered His life, the great exchange. Nagkaroon ng matinding palitan. Tayo dapat ang mamamatay sa cross, pero inako ng Diyos ni Jesus yung pain, yung suffering, na He died voluntarily for all of us, for the whole world. Kaya nga ho, mga kapatid, kung medyo lalaliman natin yan, yung reflection na yan, don't take it lightly. Every time you go to Mass, dadalo ka sa misa, ihanda mo sarili mo, ihanda mo ang puso mo, ihanda mo yung isip mo. You participate sa kabuang misa. Don't take it lightly. Don't take it lightly. Because we are actually receiving the very presence of the Lord Jesus Christ. Siya po yung bread from heaven. Sabi ng Lord, I am the bread of life. Mga kapatid, kailangan natin si Jesus on a daily basis. Hindi ho weekly, hindi ho monthly. Hindi ho pag may sakit lang po tayo. Hindi kapag ka nadidepress ka na. Hindi ho. Daily ho yung ating communion with the Lord. Kaya ho, malaking tulong mga kapatid as I reflect. Sabi ko, Lord, patawad. Kasi may mga time na yung ang yabang natin minsan di ba? Kasi nga may pera ka sa bangko, marami kang investment, marami ka ng property sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Parang ang lakas ng loob natin magmayabang sa Diyos kasi may pera tayo. Malakas tayo, bihira tayo na ospital. Pero tanungin kita, kaibigang Katoliko, paano kung bumaliktad ang sitwasyon? Paano yung pinagmamalaki mong investment sa bansa at sa labas ng bansa? Mawala lahat yon.
ma-scam ka isang araw. Akala mo may pera ka pa sa bangko pero nalimas na ng scammer. Paano yung trusted friend mo ay bumaliktad, nainggit sa'yo at ginawan ka ng di maganda? Paano yung pinagmamayabang mo na hindi ka nauospital at etong taon na ito ay kada buwan na lang hindi ka tinatantanan ng panibagong karamdaman? What if? Tutuloy ka pa ba sa pananampalataya? Magiging aktibo ka pa ba sa parokya? Magdadasal ka pa ba? Yayayain mo pa ba yung pamilya magrosaryo? Paano kung bumaliktad ang lahat? Kasi nagmamayabang ka bilang Katoliko. Mga kapatid, si Jesus yung kailangan natin. First and foremost, pagkagising pa lang natin, lapit kagad tayo sa Panginoon, sa patnubay ng ating Inang Birheng Maria. Huwag natin kakalimutan yun, mga kapatid. As I close, katulad tayo ng crowd, nami-misunderstood natin yung salita ng Diyos. Kasi nga, siguro hindi na tayo nakakonect kay Lord. Pangalawa, matagal na po kayong hindi nakakadalo sa misa. Kaya disconnected na tayo minsan. Kaya minsan yung ating paraan ng pag-iisip ay nagkakaproblema tayo. At hindi na natin alam kung magtitiwala tayo this year. Hindi na natin alam kung tayo ba ay mag-share tayo sa evangelization. Wala tayong discerning spirit kasi disconnected ka kay Lord Brad Calix, anong gagawin ko? May pag-asa pa ba ako na makabawi sa Panginoon? Opo. Anong gagawin mo? Tinatanong mo ko. Mag-decide ka na magbago. Unless you decide, yung ginagawa mo, parehas lang din yan. 10 years ago, pasimba-simba ka lang, wala kang direksyon. Aating ka ng misa, puro ka pa cellphone. Yung niluluhuran, inaapakan mo madalas. Nawawala ka sa wisyo. Imbis na nagpa-participate ka kapag ka nagna-Nicene Creed tayo, Apostles' Creed tayo, palinga-linga ka. Saan-saan ka nakatingin. Wala kang focus. Mga kapatid, distraction niya ng dyablo. If I were you, you decide, kausapin mo si Lord, Lord, ayusin ko buhay ko. Wala ibang aayos ng buhay mo, si Lord lang. Pero, you have to participate. Kailangan yung participation mo, kaibigan. Maganda nga yung plano mo, hindi ka naman nagpa-participate, tatamad-tamad ka pa rin. Sabi ko sa'yo, bumili ka ng Bible Di ba? Ganda-ganda ng cellphone mo, no? High-end. May sarili ka bang Bible? Dami mong investment sa labas ng bansa, hindi ka nakabili ng Bible? Diba sabi ko sa inyo, mag-invest kayo ng Catechism of the Catholic Church? Nahirapan kang bumili? Okay lang kung hirap ka bumili, kung wala Pero kung kaya mo naman, pero ayaw mong paggastusan yung para sa spiritual mo, may problema ka. Ano ba priority mo? Paglago mo sa Panginoon Diyos o yung etong sanlibutan natin na dumadaan lang yan sa buhay natin? Tandaan mo, mas importante yung relasyon sa Lord kaysa yung accomplishment mo sa buhay. Kasi bukas, maaring wala ka na di na mismo, haharap ka sa Panginoon Diyos magbibigay sulit ka sa Lord. Ano sasabihin ng Lord sa'yo? Oh, pambira. Wala ka namang masyadong ginawa para sa akin. Ano kakatwira mo sa Lord? Lord, pasensya ka na. Inuna ko pamilya ko. Wala Hindi ko naman alam na mamamatay ako Kaya nga sinasabi ni Brad Calix, isipin mo as if this is your last day on earth. Ako hindi ko sigurado bukas kung nandyan pa ako Pero inaano ko lang yung sarili ko, Lord, kung sakaling haharap ako sa iyo bukas, sana ready ako. Yung mabuhay ka na as if bukas haharap ka na sa Panginoon. Medyo kakabahan ka ng konti dyan, pero excited. Excited ka dapat. Siyempre, kung ganun yung mentality mo, hindi mo sigurado bukas kung buhay ka pa. At alam mo, pag namatay ka, antimano haharap ka sa Panginoon. Hindi ba't paghahandaan mo? Araw-araw mong paghandaan yung kamatayan mo. Huwag kang maghanda next week, kalokohan yun.
Kasi hindi mo alam kung next week kung nandiyan ka pa eh. Bukas nga hindi mo alam eh. Pag natulog ka mamayang gabi, sigurado ka ba bukas magigising ka? Walang ganon. Im- Maski na yung ating mga magigiting na mauhusay na kardinal natin, hindi nila alam yan, bukas buhay pa sila. Walang ganon. Kung papahintulutan ka ng Lord mabuhay hanggang 80, 90, nasa Lord yun, hindi mo alam yun. Hindi naman sasabihin ng Lord sa iyo yun eh. Joseph Anyabiesa ha, ngayon ito edad mo, meron ka pang 90 hanggang 90 years old ka. Walang ganong bubulong pa sa'yo ng Lord yan. Naku naman. Magtataka nga eh. Nag-gym yung tao, ang ganda ng katawan. Wala namang karamdaman. Malay ba natin yung nangyari doon sa Terminal 1 sa NAIA? Malay ba natin na mayroong dalawang mamamatay doon? Isang bata na babae na 5-year-old, ihahatid lang yung tatay niya na OFW, tas nagkaroon ng ganon? Malay ba natin na mangyayari po yun? Aksidente po yun eh. Ginusto ba nila yon? Planado ba yon? Pati yung SUV na itim na nakadali sa kanila? Planado ba yon? Hindi ho, aksidente po yun. Pero bakit pinahintulutan ng Diyos yon? Hindi mo alam eh. Kaya nga sinasabi ni Brad Calix, mabuhay ka na as if bukas mawawala ka na sa lupa. Pag ganyan yung attitude mo, aware ka. Nakakonfess ba ako ng kasalanan ko? 'Di ba? Aware ka eh. Kasi bukas hindi ka sigurado kung nandito ka pa. Kung magkakasama pa tayo sa broadcast bukas. Nobody knows. Even si Brad Calix, hindi ko masabi yan. Kaya hindi ako takot magsalita sa inyo. Hindi ako sigurado bukas kung magkikita tayo sa broadcast. Na this might be my last broadcast. Pero at least narinig mo mula sa akin. Importante, seryoso kang Katoliko, di ba? Narinig yan sa Pilipinas. Kaya seryosohin na natin. Huwag tayong maging nominal na Katoliko. Seryosohin na natin. Kasi bukas, baka hindi mo alam, wala ka na eh. Hubarap ka sa Diyos, kakamot ka ng ulo? Hindi ka pwede magkamot ng ulo sa harapan ng Diyos. Bistado tayo lahat ng Lord eh. Ayusin na natin mga kapatid, may tsansa pa tayo. Ayusin mo na. Huwag ka na rin sa extramarital affair. Masisira pamilya mo dyan, masisira relasyon mo dyan yung relasyon mo kay Lord, magkakalamat yan. Pag nagdire-diretso ka dyan, simple lang yan, you are bound to hell. Parang hindi ka na, parang sa'yo, manhid ka na sa paggawa ng kasalanan, you are bound to hell. Maniwala ka. Huwag kang magyabag na Katoliko ka. Baka tuldo ka ng Diyos ang buhay mo bukas, wala kang magawa. If I were you, titigil ako. If I were you, aamin ako sa misis ko. Maganda yun. Marirelease yung mo eh. Yung marirelease ka eh. Maamin ka sa Diyos. Sabi ka sa pare. Magdesisyon ka magbago. Yun ang gusto ng Lord. You participate. You want change? You participate. Wag puro dasal. Mag-decide ka sa sarili mo. Lord, gusto ko magbago. Tulungan niyo po ako. By your grace. Kayo po yung bread of life. Matagal ako umasa sa sarili ko. Ayusin ko na to, Lord. Yan, tama yan. Magdesisyon ka na. Wag bukas, ngayon. Makikita mo, unti-unti kang babaguhin ni Lord. Makikita mo yung transformation dahan-dahan. Mag-obey tayo sa Lord. Mga kapatid, if you would like to talk to me, okay lang po. 0950-266-9596 sa ilang mga counseling. Available ako sa counseling sa mga married couples. Pagdating sa inyong relasyon, sa mga anak po ninyo, pag-usapan po natin kung nais po ninyo. For prayer counseling, pwede po tayo. Opo. Announcement lang ho bago tayo magpaalam. Ang
Catholic Faith Defenders po ay magkakaroon sila ng ika-48 na Annual National Convention. May 24 po yan hanggang 25 sa Cebu City gagawin yan sa John Paul II Avenue, Luz, Cebu City, na may temang The Legacy of Nicaea, CFD as Pilgrims of Hope in an Age of Unbelief. Opo. Pagdasal natin na maging matagumpay ang 2 araw na National Convention ng Catholic Faith Defenders na gagawin po sa Cebu. Hindi ho ako makakasama this year dahil sa lagay ng aking misis. Opo. Probably next year, Lord willing. Mga kapatid, suportahan niyo po si Brad Calix sa ating YouTube channel, ang State of Grace TV. Please subscribe mga kapatid, paki-share po sa mga tropa nyo para ho lumagana po yung natin, YouTube channel. Huwag nyo pong laktawan yung ads kasi makakatulong kay Brad Calix yun. Opo. 1,000 plus subscribers na ho tayo. Kapag nanood kayo sa YouTube, pag may advertisement to, ituloy lang ninyo, huwag nyong iskipan. Oho, malaki ho ang tulong niyan sa atin mga kapatid ha. Pagka kayo ay nasa YouTube, huwag nyong iskipan yung mga advertisement. Opo. Ito po yung mga suggested na mga pwede nyong puntahan sa YouTube para matuto tayo sa pananampalataya. Ang Factbusters PH ni Cabornok, ang Beloved Catholic, ang Punto por Punto ni Reverend Father Darwin Gitgano, ang Katotohanan ay ating pag-usapan ni Romel Palma, Pananampalataya at Katuwiran ni Bro Wendell Talibong, si Mr. Curious. Ito yung mga suggested ha mga kapatid na pwede mong puntahan bilang Katoliko. Mga Katoliko kasi to, yung sinasabi ko. Opo. Dito sa Negros, meron po kaming programa ang CFD sa DYAF. Pag Sabado po ang Historia Sagrada, alas 8 ng umaga hanggang alas 9. Pagkalinggo naman ang Liwan nga Dalan, 1:00 ng hapon hanggang alas 2. Si Bro Christian Paul Gaylan, ang aming presidente, at yung iba pa na mga CFD ang mapapakinggan po ninyo. Kami ho ni Bro JB Akma sa DYRL Radio sa 10:35. Ang Pagtuong Katoliko, every Sunday naman ho, alas 6 ng umaga hanggang alas 7. Kasama po si Doc Ray Entila, si Bro JB Akma. Alright. So mga kapatid, kung nais nyong matulungan ang CFD Bacolod, punta kayo sa Facebook page na Catholic Merchandise. Yung mga mabibili po ninyo dyan ay ginagastos po namin doon sa aming transportation sa pagpunta sa mga parokya na gustong mabuo yung kanilang Catholic Faith Defenders po. Pupunta rin ho kami sa mga paaralan para magkaroon ng recollections. Doon ho na pupunta yung kinikita. Kaya ho, kung kayo ay mag-purchase dyan sa Facebook page na yan, maraming items po dyan. Yung part ho niyan ay sa evangelization natin, ha? Opo. At if you would like to help Brad Calix, nandyan ho nakalagay yung ating sa screen, yung saan nyo pwedeng ipadala ang inyong mga donation or probably tulong para sa ating ministry. At gusto ko ho kayong pasalamatan in advance. Sige po. Mendoza Dani, maraming salamat bro for joining. Joseph Anyabiesa, Ate Ya Montejo, salamat po. Salamat sa share ate ha. Kay Juliet Bukaw Apayor, salamat. Kapatid na Angel Amoma dyan sa Japan, salamat po sa pag-join. Jermaline Hunasan, God bless. Nelson Cadigal, Mark Lester Tablada,
Ate Corazon Gagi, salamat. At kay Kuya Jan, Diona Matre, at sa iba pa ho na sumama sa ating broadcast. Maraming salamat po. Tayo po'y manalangin in the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Maraming salamat, Ama, sa inyong kabutihan sa hapong ito. Nihiling po namin ang inyong blessing para sa conclave na mangyayari sa May 7. Bukas. Panalangin po namin na makapaghalal ng susunod na Santo Papa ng smooth lang po doon sa Vatican sa Roma. Bigyan niyo po ng discerning ang buong College of Cardinals sa kanilang desisyon. Ina-anticipate po namin yung puting usok na lalabas doon sa chimney. Ibig sabihin, meron ng napiling kapalit ni Pope Francis. And we are praying po na ang buong Katoliko worldwide ay magdadasal para ho sa matagumpay na conclave o yung proseso ng pagpili ng susunod na Santo Papa. Nagdadasal po kami sa nalalapit na halalan. Dalangin namin na maging matagumpay at yung mga lugar na medyo critical, sana ho yung presensya ng mga kapulisan ay naandun, ma-regulate po yung anumang kriminalidad na pwedeng mangyari. Pagpapalain niyo po ang PPCRB sa kanilang preparation sa iba't ibang polling precinct, ang Radyo Veritas at ang iba't ibang mga CMN na mga radio stations nationwide ay pagpapalain niyo po. Nihiling namin na itong broadcast na ito ay magagamit nyo upang magbigay ng paalala sa mga Katoliko nationwide and beyond na seryosohin ang pagiging Katoliko. Pinagdadasal ko po ang lahat ng makasama namin sa broadcast today, ang magandang kalusugan, ang kanilang mga trabaho. Ang iba sa amin dito ay may mga apostolate sa online. Katulad ni Kuya Jan na Diona Matre, at ako'y dumadalangin na magamit nyo rin ho siya na maipaliwanag ang aral ng Simbahang Katolika sa mga anti-Catholics. Pinagdadasal po namin ang nalalapit na annual convention ng CFD sa Cebu. Pagpalain po ninyo ang mga babiyahe, maging matagumpay ang convention, ang mga tagapagsalita, ang panahon ay maging maayos. Pinagdadasal po namin, Ama, ang inyong patnubay. Lahat po na may mga karamdaman ngayon ay pinagdadasal po namin ang inyong kahabagan sa kanila. Lalo na sa akin may bahay sa kanyang kondisyon. Kahabagan niyo po siya. Patuloy kaming umaasa, Mahal na Birheng Maria, ang inyong intercession para po sa lahat na may mga karamdaman. Mama ni Apple, si Ate Emily, ay isinasama din ho namin si Winnie Angel, si Ronaldin, na mga kaibigan. Tulungan niyo po sila. Lord, nagdadasal kami sa mga guro na bakasyon ngayon at sa mga estudyante. Kayo na hong bahala sa opening ng classes next month. Kami dumadalangin na mapaghandaan po namin yung mga challenges na naman ng buhay. Minsan pa, salamat po sa lahat ng mga kapatid na nandito sa broadcast today, at sana ho ay ma-enjoy namin ang aming mga pag-aaral mamayang gabi sa Usapang Katolisismo. And Lord willing ay makasama namin si Bro Kenneth Bustamante mamayang gabi sa Usapang Katolisismo. Lord, salamat po. Salamat sa aming napag-usapan. At sana matutunan namin na patuloy i-acknowledge ang Panginoon sa aming buhay bilang aming bread of life. Salamat, Lord, sapagkat kayo ang nagsusustain, hindi lang yung aming pang-araw-araw na pagkain, kundi na sana every time na mayroong misa, especially yung Eucharist, na hindi namin mamimiss yun pagka Sunday.
because we are actually receiving the very presence of the Lord Jesus Christ. Ito yung bumubuhay sa amin, hindi lang linggo-linggo, kundi yung buong pagkatao namin, nanonorish kami dahil po sa Eucharistia. Maraming salamat po. Taglay nawa namin, Ama, ang magandang kalusugan at kaayusan ng pamilya sa buong buwan ng Mayo. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Magandang tanghali, magandang hapon kay Pastor Dora, Noe Dora, sa lahat ng kanyang mga kasamahan. Napaka-abala ni Pastor sa kanyang pag-iikot sa buong Pilipinas at gusto kong batiin ang lahat ng mga converted pastors. Patuloy tayong maglingkod sa Panginoon at ipaglaban natin ang pananampalatayang Katolika laban sa mga anti-Catholics. Alright, sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. Kita-kits po tayo mamayang gabi, alas 8, Lord willing. Si Bro Kenneth Bustamante para pag-usapan paano natin magagamit ang social media upang magamit ito sa evangelization. Opo, Lord willing, meron tayo mamayang gabi, kaya ho ipanalangin natin yan mamayang gabi. Pakishare po yung ating video. Ingat po kayo. To God be the glory. Ingat po kayo. And bye for now.